Ayan, isang magandang araw po ulit sa ating lahat, ano. So we are now on our day 6. Subukan lang natin 'tong maging mabilis para magkasya lang po siya dun sa Messenger, ano. So hoping na okay po ang lahat at nakapagpahinga na po tayo. This day 6, napakasimple lang naman po ng ating topic, ano. So tinitlean po itong Digging Wells of Revival. Sa 21 days prayer and fasting po natin, ito po yung ika-anim na araw. Pag sinabi pong Digging Wells of Revival, ito yung one step further. So pag sinabi din pong Digging Wells of Revival, paano po ba ginagamit ng Diyos ang fasting para gawing balon sa buhay natin at hindi lang po isang baso? Water versus well revelation. Yung water po kasi, ito po yung regalo ng Panginoon sa atin, which is yung salvation. And yung well naman po, ito naman po yung gift natin sa mundo. Ang tubig na tinanggap mo ay para sa'yo, pero yung balon naman na gagawin natin ay para naman po sa ibang tao. Sabi nga ni Jesus, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi mauuhaw, sapagkat ang tubig na ito ay magiging bukal sa loob niya. Ibig sabihin, ang salvation ay water, pero yung maturity, overflow, nag-overflow. At ang ministry ay yon yung ating balon. So, ang gusto ng Diyos, hindi lang tayo ma-refresh, kung hindi ang gusto niya, makapag-refresh din po tayo ng iba. Amen po ba? So, nag-pray tayo, nag-pray and fast tayo, wala tayong absent ng 5 araw, and sana wala rin tayo absent sa devotion natin. So, ang tawag po dun is yun yung normal na Christian life natin. Prayer, church attendance, devotion, yan po yung mga normal na dapat na talaga natin ginagawa. Pero kung meron man pong dapat na pinaka-meaning yung ating Christian life, yun po yung dapat magkaroon po talaga tayo ng impact sa ibang tao. So sabi sa John 7, mula sa kanyang puso ay agos ang ilog ng buhay ng tubig. So hindi lang po patak, hindi lang po sipon, kung hindi ilog ang inahasahan po ng ating Panginoon. So yung healing, deliverance, salvation, and restoration. So pag binasa po kasi natin yung mga Old Testament, ano, yung mga Pelisteo, yung mga Philistines, yung mga normal na kilala natin na kalaban ng mga Israelita, ang ginawa po nila, tinakpan nila yung balon para hindi dumaloy yung tubig. Pero pag tinignan po natin to, nandun pa rin naman po yung tubig eh. Dinirect lang nila sa ibang daanan para hindi pumunta sa atin. So the enemy doesn't destroys the well, he distracts them. So hindi kanya palaging papatayin spiritually. Minsan ganyan din tayo eh. Hindi naman talaga tayo minsan sobrang nawala yung spiritual mo, pero ang ginagawa ng mundo, dinidistract ka, ginagawa kang busy, yung mga alalahanin mo sa buhay, at saka yung lalong sobrang ngayon, yung entertainment ng social media, ng cellphone. Pag hawak mo na yung cellphone mo, unlimited yung entertainment. So lahat ng business na yan yung nagiging clog o yung nagiging harang doon sa well na dapat dumadaloy sa atin papunta sa ibang tao. Kaya lang nadidistract nga tayo dahil yan yung gusto ng kaaway, and yan yung nag-iisang strategy lang naman ng kaaway sa atin, i-distract tayo at wala nang iba. So kung busy ka, baka it's about time kailangan ulit natin bumalik sa prayer and fasting. Pag meron na namang mga alalahanin sa buhay, it's about time balik na naman sa prayer and fasting. At syempre, kung merong mga distractions, it's about time balik na naman po tayo sa prayer and fasting. So, napakasimple lang naman po nitong nitong 3 points lang yung pag-uusapan natin, na mabilis lang din. Hindi po tayo meant para maging tubig lang, o hindi tayo meant para tumanggap lang ng tubig sa Panginoon. We are meant to be a well para mag-share din sa ibang tao. So number 1 point na kailangan nating i-take lang po, or 3 na, sabihin ko na yung 3. Remember, repent, and then repeat. So paano gumawa ng well? Sabi ni Pastor Vlad, di ka naman makakagawa ng well kung wala kang shovel o yung panghukay. So kailangan mo ng panghukay.
So yung mga panghukay na yan yung prayer and fasting, yan yung prayer life mo, devotion mo, yung time with the Lord, yan yung mga paghahanda, yan yung mga ginagawa nating paghukay. So to redig the well, kailangan daw nating i-remember lang yun. I-remember lang ulit yung pag-ibig ng Panginoon sa atin mula nung tayo ay nagsimulang makakilala sa Kanya. Yan din minsan yung pagtanggal ng guilty para mag-guide tayo ng Panginoon sa mas tama. No? Naalala ko nung day 1 natin, yun yung pinost ko pa sa messenger kasi sobrang nakakatuwa lang kasi ang prayer life doon ni Blood, sabi niya, ang prayer ni Blood doon, sabi niya, maalala ko yung first love ko ulit sa iyo. So sa akin sa part ko po, no, ang naalala ko lang po doon nung time na yon na ginawa ko po talaga is yung nagsimula po kasi ako as bilang gitarista sa church. So yun po yung yun po yung ginawa ko during that time na remember ko lang ulit yung first love ko sa Panginoon. At sa pag-remember ko nung first love ko na yun sa Panginoon, unti-unti bumabalik ulit yung paghuhukay natin dun sa love na una mong naramdaman sa Panginoon. So alalahanin kung kailan sariwa pa ang pag-ibig mo sa Diyos. So hindi para mag-guilty tayo kasi baka mamaya isipin natin dami ko na nagawa dami ko na mga kasalanan, kung hindi para mag-guide pa rin po tayo na maisip pa din natin, gabi ganun ako kamahal ng Diyos kahit na ito yung mga nagawa ko. Then pangalawa, syempre i-repent natin, aminin kung saan napuno ng lupa yung balon natin. So pwedeng kasalanan, pwedeng distraction, offenses, compromises, mga bagay na ikaw ang nakakaalam ikaw ang nakakaalam kung ano yung nagdi-distract sa'yo sa Panginoon o nagpalayo sa'yo sa Panginoon So aminin mo lang yung repentance po kasi, no, ito po ay pag nag-repent daw tayo, I remember na naging sermon na rin po natin ito dito sa Ubando, no. Repentance is 180 degrees around, o umikot ka ulit. Pero magandang aminin, pero minsan inamin natin pero hindi naman natin tinalikuran. So pag sinabing repent, inamin mo, tinalikuran mo. So it's between you and the Lord, siya ang makakaalam niyan at siya ang nakakakita kung ano yung mga totoong inamin mo sa Kanya at totoong handa ka ng baguhin para sa Kanya. And then yung last R po is yung repeat. So repeat lang ulit ng repeat hanggang sa maalala natin, hanggang sa madig natin yung well na gusto nating madig. So tatlong bagay: remember, repent, and repeat. Try ko pong matapos na yung 10 minutes. So year of uncommon favor, yan po yung kailangan natin, pero kailangan po natin syempre magdig ng balon. Bakit po sinabing magdig ng balon? Yung well po kasi na kinuha natin sa Panginoon para sa atin, pero yung balon na gagawin natin sa loob ng church natin, it will reach our community. So ibig sabihin, ang goal natin hindi lang po para makulong yung presensya o yung salvation na meron tayo. Ang goal natin, ma-share din natin sa mga tao na nasa paligid natin yung tubig na nakuha natin sa ating Panginoon, at maging sila matanggap din nila yung Panginoon na ating sariling tagapagligtas. Amen po ba tayo doon? So pag nagawa po natin to, no, I'm sure hindi lang po tayo yung matutuwa, even ang Panginoon matutuwa po siya kasi na-revive na natin yung tubig natin, naayos na natin yung balon natin, nakapag-share pa tayo kasi ang goal talaga ang gusto talaga ng Panginoon ay hindi natin masolo, hindi ma-share natin kung ano yung natanggap natin mula sa ating Panginoon. Not just favor on you, but favor flowing through you. So yung favor na dumadaloy sa atin, sana yung na-experience natin sa church nitong nakaraang 5 araw, hindi lang po ito makulong sa atin, kung hindi ma-share din po natin sa ibang tao. At syempre manghihinayang ka talaga no, sabihin mo sayang sana na-experience din to ng asawa ko, ng anak ko, ng kamag-anak ko. So this time, let's pray na hindi lang po sa atin mapunta yung tubig, kung hindi ma-share talaga natin sa ibang tao. So yun lang naman po, tayo po'y manalangin. Sige, let's pray. Panginoon, salamat sa living water, salamat sa kaligtasan, salamat sa buhay na walang hanggan. Pero ngayon, Lord, we ask you, make us a well. Gawin niyo po kaming mga
balon, Panginoon. Linisin mo ang aming mga balon mula sa distractions, sa mga laziness, sa mga offenses, sa mga compromises. Talikuran namin ang lupa at piniin namin ang tubig na nanggagaling po sa iyo. No, this year, Lord, hindi lang kami mare-refresh, kami ay magiging daluyan ng iyong pagpapala. At ito ang aming year of uncommon favor. So yun lang guys, ginawa ko lang siyang mabilis para at least mai-post ko po sa Messenger at hindi po ito hindi tanggapin ano. So prayer focus natin ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakaligtas natin, at kahit naligaw tayo this prayer and fasting, tinulungan tayo ng Panginoon para makabalik. Ang goal natin, yung tubig na natanggap natin sa Panginoon, gawin nating balon na maging daluyan para sa iba. Matuto tayo mag-repent, i-repent pa rin natin sa Panginoon lahat ng mga kasalanan na alam natin na natatago pa rin sa atin. Remember, repent, repeat. Remember, repent, repeat. Tanggalin ng Lord ang katamaran, procrastination sa atin. So our declaration for today, ako ay balon ng buhay ng tubig. Hindi ako matutuyo, ako ay magiging daluyan ng Diyos. Ito ang year ng aking uncommon God's favor. Maraming salamat po. Enjoy your fasting. See you tomorrow. God bless everyone.